Mukhang masarap to. Oh, andyan pala kayo. Ang sarap ng arroz caldo, no? At ang bango-bango pa. Ah, oo nga pala, may naalala akong kwento na tungkol sa arroz caldo. Sandali lang hanapin ko, ah. Saan na ba yun? Ayun. Ito, oh. Ang kwentong ito ay isinulat ni Becky Santos Herodias. Ang pamagat ng kwento ay Arroz Caldo ni Lolo Waldo. Halika, simulan na natin! Sa isang malayong bahay sa bayan ng Pulang Bato, ay masaya kaming namumuhay ni na Lolo Waldo at Tatay Sito. Nag-iisa akong anak ni Tatay Sito. Nang yumao si nanay, sa amin na tumira ang mabait kong Lolo Waldo. Sino-sino ang mga tauhan dito? Anong nangyari sa nanay ng batang bida kung kaya kasama nila si Lolo Waldo sa bahay? Habang si tatay ay nasa trabaho, kasama ko naman sa bahay ang aking lolo. Nag-aalaga, nagtuturo, at nagpapayo. Maaasahan talaga si Lolo sa maraming bagay, lalong-lalo na sa pagluluto. Palibhasa, noon ay naging isang kusinero ang lolo kong si Lolo Waldo. Ano ang trabaho dati ni Lolo Waldo? Anong ginagawa niya? Simple lang ang buhay naming tatlo. Napagkakasya ni tatay ang maliit niyang sinusweldo. Madalas, arroz caldo ang inihahanda ni Lolo at pambihira talaga ang sarap nito. Parang magic na sangkap na inihahalo ni Lolo Waldo. Paano inilarawan ng batang bida ang arroz caldo ni Lolo Waldo? Nakakain na rin ba kayo ng arroz caldo? Isang araw, maagang umuwi si Tatay Sito. Malungkot siya. Panayang buntong hininga at nakakunot ang noo. Nagsara daw ang pabrika at nawalan siya ng trabaho. Paano na po tayo? Ang nag-aalalang tanong ko. Bakit daw nakakunot ang noo at panay ang buntong hininga ng tatay sa kwento? Huwag mabahala, mahal kong apo. Sagot agad ni Lolo Waldo. May naisip akong paraan. Walang masama kung atin itong susubukan habang naghahanap ang tatay mo ng ibang mapapasukan. Ano kayang naisip na paraan ni Lolo Waldo? Anong hula ninyo? Magluluto ako ng arroz caldo. Ang masiglang pahayag ni Lolo Waldo. At ilalako natin ito sa iba't ibang tao. Gagawin ko tong masarap at malinamnam para marami ang magkagusto. Tama ba ang hula ninyo kanina? Paano kaya magtatagumpay ang plano ni Lolo Waldo? Biglang lumundag sa tuwa ang puso ko. Nasabik ako sa magandang plano ng lolo kong si Lolo Waldo. Sinimulan agad namin ang aming negosyo. Umupa kami ng isang maliit na pwesto sa may kanto. Nung una, ang mga tao ay humihinto para lang mag-usyoso. Unti-unti, ang maliit naming tindahan ay umasenso. Lumipat kami sa palengke ng Pulang Bato. Doon ay nagkaroon kami ng mas malaking pwesto. Nilagyan pa namin ito ng malaking karatula na arroz caldo ni Lolo Waldo. Ano ang nangyari sa negosyo ni na Lolo Waldo? Lalong sumikat ang arroz caldo ni Lolo.
Pati taga-ibang bayan ay dinarayo ito. Hindi na lamang dine-in ang aming serbisyo. Mayroon na rin kaming take-out at delivery ng motorsiklo. Ngayon, kasama na ni Lolo si Tatay Sito sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Kapag walang pasok at tuwing Sabado at Linggo, tumutulong naman ako bilang tagasagot ng telepono. Salamat sa masarap na arroz caldo ni Lolo. Tunay na ikinararangal ko ito. Hindi lamang nito binubusog ang tiyan ko at pinalulusog ang katawan ko. Pinapaganda pa nito ang kinabukasan ko. At tulad ng kanyang arroz caldo, talagang pampihira ang lolo kong si Lolo Waldo. Ang kanyang pagsisikap ay siguradong gagayahin ko. At siya nagtatapos ang kwentong Ang Arroz Caldo ni Lolo Waldo. Salamat sa pakikinig ha! O sige, ubusin ko muna yung arroz caldo ko. Paalam!